3 billion one dream scam lured 20,000 victims. Thousands duped in 12 billion scam. Ilan lang yan sa napakaraming kaso ng investment scam na animoy mga kabuting nagsulputan. Sino po ang legit? Sino ang impostor? Tutukuyin natin yan para ang perang pinaghirapan hindi mapunta sa kawatan. Mga bukol sa katawan o acute gout arthritis ang maluhang karamdaman na napagtagumpayan ng isang pastor sa Caloocan. Let's find out more on this para tayo ay laging healthy at bukol free. Magandang umaga, Pilipinas! Nandito po kaming muli ang programang nagbibigay ng pag-asa at nagpapasigla sa inyong umaga. Sa loob ng kalahating oras, samahan niyo po kami sa makabuluhang kwentuhan na magpapa-good vibes sa inyong mga morning. Bagamat malalim na ang gabi, abay good morning pa rin dito sa amin because with us, every day is going to be a good day. I am Susan Barlin and this is Be Alive. Here we go. Let me lift you up. We'll go right to the top. Let the sun come up. Together we can fly. All our hearts collide. Stay here by my side. I say we jump, we fly. We reach out to the sky. And it goes on and on and on and on and on. And we go on and on and on and on. And it goes on and on and on and on and on. And we go on and on and on and on. We're gonna fly high, be alive. Yeah, we're gonna fly high, be alive. We're gonna fly high, be alive. Sa maliit na tahanan sa Caloocan City, amin nakilala si Pastor Amado Soloman. 3 taon siyang naging bedridden buhat sa sakit na acute gout arthritis at mild stroke. Nang ako'y nasa banig po ay 3 taon po yun. Ang sabi ko sa Diyos, Panginoon, kung ito may hanggang dito na lang ang buhay ko, hindi mo na akong kukunin. Kung hindi naman, kung may plano ka pa sa aking buhay, bigyan mo ako ng kagalingan. Ang sabi ko sa Panginoon. Dahil wala na talaga, tinawag ko ng aking mga anak, ng aking pamilya, dahil po ay hindi na po ako makakahinga po. Halos mapuputol na, hindi na rin ako mabigyan ng ventilador. Gawa ng nalulunod din po ako. Napakahirap po talaga ang aking kalagayan. Grabe, ano? I cannot imagine what you went through. Ano ba yung sakit mo uli? Acute gout arthritis po yung findings sa akin doon sa PGH. At yun po ay ang nagpapahirap sa akin ng husto. Dahil naglalak na po ang mga kasukasuhan ko hanggat dumating na sa aking likod, balikat hanggang gumapang na sa ulo at ako hindi na makakabangon. Nung magretiro ako 1996, 1997, doon nagsimula itong gout, naglalabasan o nagtutubuan sa aking mga katawan. Hanggang dumating sa 1999, doon na po ang hindi na po ako makakalakad ng maayos, hindi na ako makakatakbo, hindi na ako makakalundag. Doon na po nag-umpisa ako na nagkakaroon ng saklay. Hanggang sa dumating sa punto, hanggang 2010, ako po ay nalumpo talaga eh. Pastor, ganong kasakit at kahirap yung dinaanan nyo noon? Kung inyo mang nararanasan na kayo'y sumakit ang ipin, kung inyo mang nararanasan na kayo po ay napilay, wala pa po sa kalingkingan po ang sakit na naramdaman. At hindi pa dyan nagtapos ang kalbaryo ni Pastor Amado. Noong 2005, panibagong karamdaman ang tumama sa kanya, ang mild stroke. Hanggang sa nakilala niya ang Laminin. Ako po'y nagpapasalamat sa isang kaibigan namin. Ako'y nakaupo doon sa tindahan ng aming prutasan at binigyan niya ako ng flyers o brochure ng Laminin. At akin pong nabasa, mayroong sinasabing perfect health at miracle in the capsule. Kaya po ay akin pong sinubukan.
Unang-una nakita ko po siya mamputlang-putla, no? Tapos binigyan ko siya isang pirasong kapsul ng laminine para may lakas. Sa loob lamang ng isang linggong pag-inom ni Pastor Amado ng Laminine, ay unti-unti siyang nakabangon mula sa matinding karamdaman. Nung nakaano siya ng laminine, sabi ko, pasalamat na rin ako sa Panginoon sapagkat na gumaling na siya. Sa ngayon po, masaya na po ako dahil yung aking mga nararamdaman dati, sa ngayon, hindi ko na po nararamdaman. Masaya po, nakakakilos ako ng maayos, at ganun man po, nakakalayas na. Kahit mag-isa, wala nang alalay. So, Pastor, when you finally felt that this was a miracle in your life, anong feeling mo nung nakalakad ka na? How many years you were not able to walk, tapos biglang nakalakad ka na? Ay, masayang-masaya po ako sapagkat ang Diyos nakinig sa aking daing na matagal na sapagkat hirap po ang aking naging kalagayan. Kaya ako'y sumuko na sa aking sarili. Ako, Lord, kung ako may kukunin mo, huwag mo na aking patatagalin ang aking buhay sapagkat ako'y hirap na po. Natapwat, kung ako ay mayroon kang plano na magsisirbisyo pa sa iyo, pagalingin mo ako. At salamat sa Diyos, dininig ang aking daing sa Kanya, naniniwala ako na ang Diyos may plano pa sa buhay ko na gagawin. Welcome back to Be Alive. Extreme pain, swelling, throbbing, and heat in the joints of your big toe. Ilan lang yan sa napakaraming sintomas ng karamdamang gout, one of the most prevalent forms of arthritis na nagpapahirap sa maraming Pilipino. Ang tipikal na biktima, mga lalaking edad 35 pataas na sobra sa timbang o overweight. At alam niyo po ba, isa sa kada 100 tao sa mundo ang tinatamaan ng sakit na ito. Nakakabahala, hindi po ba? Pero wag po kayo mag-alala. May solusyon na po tayo dyan. Yan ang ating aalamin mamaya-maya lamang kasama ang ating health experts. Meantime, we are encouraging everybody to listen very carefully to our discussions kasi po at the end of the show, magbibigay po kami ng tanong. And if you happen to answer it correctly, you'll get a special prize from Forever Rich Philippines. Amazing, hindi po ba? Kaya listen lang po kayo. Puntahan muna natin sina Susan. Thank you, Ana. As Ana mentioned earlier, ano nga ba itong gout arthritis na pumipinsala sa maraming Pilipinong typical sa mga kalalakihan? Tutukuyin natin yan kasama ang ating mga espesyal na panauhin. Dr. Mario Ramirez, isang batikan na orthopedic surgeon at gout arthritis specialist. And of course, we have Dr. Ria Ann Magalona, family medicine specialist po. So let's get direct to the point po. Ano po itong acute gout arthritis? At bakit tumama kay Pastor Amado po? Ang acute gouty arthritis are actually conditions in which there's an abnormality in the purine metabolism. Ibig sabihin na the purine is actually accumulating. Hindi kaya ng kidney natin ilabas yung purine. So it accumulates as urate crystals or uric acid crystals, no? And it could accumulate anywhere, mostly in the joints. And it could also become a problem and become a stone in the kidneys. So marami hong nagiging naapektuhan siya. But the primary symptom of acute gouty arthritis is inflammation or swelling of the big toe. So sa gabi, bigla ka magigising and it's very, very painful. I have gouty arthritis patients who natatamaan lang ho ng electric fan, humihiya ho sa sakit. Ibig sabihin, yung hangin Yung hangin lang ho ang tumama sa kanila. Oh my goodness. Masakit so para masakit. kasi yung mga kristal na yun, para siyang yung tinutusok-tusok, di ba? Yes, they are like needle-like crystals eh. So tumutusok sa joints mo. Wow. Paano po natin ito nakukuha? Na mamana ba ito o depende sa lifestyle? Meron pong siyang hereditary predisposition. Kumbaga, kung you have parents na merong history, so may chance na mas malaki ang chance mo magkaroon ng gout as compared sa walang family history. Lifestyle, malaking factor din po, no? Number one, yung food we take po, no? Yung mga red meat, yung mga karamihan din po dyan, yung mga alcoholic drinkers.
No? Kasi ang study po na yung fructose na ginagamit nila doon sa production ng beer, pati yung yeast, no, could add up na when you intake that, your body will produce more purines and then uric acid, nagiging uric acid. So, moderation talaga is the key to have a healthy lifestyle. The key is moderation. Yeah, kaya sa gout, which is common, no, una gouty arthritis, pag madalas na, nagiging chronic arthritis. So, yung Lamine po ang nakatulong sa kanya o ano po ang nagawa ng Lamine sa kaso ni Amado? Yes. Ma'am, sa case na ito ho, the fibroblast growth factor number 2 or the basic fibroblast growth factor number 2 increase the blood flow to the affected area, particularly to the joints, no? And this would increase the release of the uric acid crystals from the joints itself para mailabas niya. Now, with this, you have to understand that you have to take a lot of fluids as well para yung crystals nalilinis, natatanggal, pati kasi pag uminom ka ng Lamine, pero hindi ka naman nag-intake ng fluid, walang katulong. That's the mechanism. The fibroblast growth factor is the most important factor here, or the most important ingredient, no, from the egg powder extract that is actually helping with the release of the uric acid and prevention of symptoms. Yung mga arthritis, Dr. Rhea, no, yung pang iba na di-deform na yung mga kamay, arthritis din ba yun? Yes po. No? Marami po kasing klase ang arthritis. Tsaka yung iba, may nakita ko yung kamay nila parang hindi na nadi-deform na talaga. Ang problem po kasi sa arthritis, pag naging chronic siya, no? So frequent na attacks na sisira na yung joints. So, nagkakaroon ng deformation, yung limitation ng motion mo rin sa paggamit. Pero ang pinaka hindi natitiis ng pasyente talaga, gaya ng kwento ni Doc Mario, na yung pain, which is devastating pag painful. And then, syempre po, pag hindi ka nakakakilos, your regular activity sa buhay mo nasisira. So, the good thing with Lamine po, gaya nga sinasabi natin, balanse. Yes. So, ang gout kasi, overproduction of uric acid, under excretion, hindi mo na ilalabas. So, ang gagawin ng Lamine, as we always say, homeostasis, so balance, no? Ililimit niya yung overproduction at it enhances the kidney's ability to release the uric acid para hindi siya nagsistay sa system. Ang masakit yata sa Lamine, Doc, meron din siyang side effect eh. Pagka uminom ka ng Lamine, yung long usage noon, bumabata sila. Para bang gumaganda, anti-aging. Ano ba yan? Ang kinaganda po kasi dyan, ma'am, no? Another thing na nakita ko sa Lamine, di ba pag uric acid kasi, usually, resulta yan ng degradation din ng sarili mong katawan, tissue. So, pag too much degradation, wala kang repair, no? Walang regeneration, ang nangyayari, doon tataas uric acid mo. With Lamine, nare-repair niya, nagre-regenerate. So, yung mga cells na hindi pa dapat nasisira, ang ginagawa ng Lamine, nire-repair niya. So, hindi siya nagiging waste. Ayun. So, napakarami po nating nalaman dito po sa ating mga health expert. So, nagpapasalamat po ako kay Dr. Rhea at saka kay Dr. Mario for joining us here sa Be Alive. Ang ating pamumuhay o lifestyle ngayon ay nakakaapekto sa magiging lagay ng ating kalusugan bukas. Kaya naman, napakahalaga na magkaroon tayo ng healthy lifestyle, kumain ng tama, regular na mag-ehersisyo, at maganda rin na gabayan ito ng food supplement na may napatunayan na at garantisadong maaasahan. When Be Alive comes back, naku, napakagandang diskusyon ng ating haharapin. May makakasama tayong mambabatas at ang kanyang panukala, wakasan ang scammers. Kaya, dyan lang po kayo, huwag kayong aalis. Be alive! Kabuhayan. Yan ang intensyon ng marami sa atin. Kabuhayang maaasahan at isa na dyan itong tinatawag nating multi-level marketing o networking business. Ngunit kasabay ng pag-usbong ng industriyang ito, abay nagsulputan ding parang mga kabuti itong mga investment scam na nangangako ng malaking kita kahit na wala kang ginagawa, basta open-minded ka lang daw. Pwede pala yun. At para tuldukan itong mga scammer na ito, isang panukala ang inihain ng isang mambabatas sa Kongreso. Pag-usapan natin yan kasama si Congressman Rodel Batucabe.
ng Ako Bicol Party List. Congressman, good morning po. Kahanga-hanga po itong inyong inilapit sa Kongreso na isang batas para po maprotektahan ang ating mamamayan against these scammers. Can you tell our televiewers more about it? Gaano ba kalala ang scam sa Pilipinas? Alam po ninyo, napakalala na mga scammers na dito sa Pilipinas. Sunod-sunod na po ang scam ngayon. Hindi lang po itong napalathala o nailabas sa television, itong One Dream. Ang dami palang korporasyon na mga scammers. Talaga po. Bago po niyan, nandiyan po mga iba-ibang mga kumpanya na marami ang nabiktima. At ang iba pa na mga nabiktima ay hindi pa lumalabas. Opo. So, ito pala ay nakaugat na sa ating lipunan itong mga scam na to. Nakakalusot kasi, no po? Tama po yan. Kaya nga gumawa po tayo ng panukalang batas para pag-aralan po natin kung ano ang dapat remedyo dito sa isang sakit na to. Sakit na ng lipunan. Kasi ito po ang modus operandi ng isang scammer. Alam mo, Susan, napakaraming mga investment scam dito sa Pilipinas. Sa aming pananaliksik, hindi lang itong nalathala ngayon, itong One Dream na tinatawag, ang isang investment scam. Kundi, noon pa, ang dami na pong mga investment scam at kukunti lang ang napapanagot po natin dito. Yun na nga po. Kasi tawag niya, parang ang bilis-bilis kasing magtayo ng isang korporasyon, kahit sino pwede. Tapos walang nahuhuli masyado. Tama po yan. Kaya nga itong panukalang batas na ito po, ay pag-aaralan po namin kung ano ang tinatawag nating mga remedyo o mga tatakpan natin ang mga butas o tinatawag nating loophole sa batas natin. Una, nakikita ko po dyan, ang nangyayari kasi sa ating pamalan ngayon, ang ginagawa, reaction lang. Na may mga korporasyon na naglilipana, kumukuha ng mga investment o may mga schemes na tinatawag, pero pinapabayaan lang natin yan. Nangyayari lang yan pag marami lang naloko. Saka lang tayo magre-react. Opo. Malala na. Malala na. Marami nang naloko. At ang malala nito, Susan, alam po ninyo kung ano? Sino ang nauunang naloloko? Karamihan. Marami itong mga tagapatupad ng batas. Mga police, mga army, mga retirees, pero itong mga hardworking people, gaya ng mga guro, mga ganon. So, yung mga hard-earned money nila, linagay nila dito sa mga scams na to. Totoo po yun. So, ano po ang dapat gawin natin? Definitely, ang ating pamalan, protektuhan ang publiko. Tama po yun. Dapat siguro, kailangan po natin na talagang batas na hindi na kailangan na maghintay tayo na may maloko pa. Opo. Alam niyo po, Congressman, tama po kayo. Katulad po nitong networking business, no? Ito po ay napakaganda, the best business module ever created by mankind, no? Actually, better than franchising. Maliit ang puhunan, walang education level requirement, walang pleasing personality requirement, pero kailangan lehitimo, no? Sa Amerika, yan ang nagsalbar sa kanilang economic crisis, no? So, dito ho sa Pilipinas, naniniwala ako na sagot ito. Ito ang sagot para sa kahirapan ng tao. Ngunit sinisira at binabahiran ng mantsa ng mga illegitimate scammer. So, don't you think meron po bang pag-asa na ang networking business ay maging regulated industry na meron siyang lisensyado? Katulad ng real estate, kung maalala nyo dati, ang daming scam. Hihingi sa inyo ng deposito, bibenta sa inyo walang titulo. Sangayon po ako dyan sa iyo, Susan. Hindi naman kailangan para makapagtrabaho ka, dapat nakatapos ka sa koleyo. Kahit even elementary ka, kahit wala kang pinag-aralan, pwede kang magtrabaho. May training ka lang, may training ka lang. Tama. Paano ka kakain? Ang punto lang natin ay ganito. Ang multi-level marketing, networking business, isang lehitimong negosyo, Industriya. kabuhayan. Tama. As a matter of fact, tama po kayo doon sa Estados Unidos. Alam po niyo kung may tinatawag natin Fortune 500, Opo. makikita niyo yung mga multi-level marketing, yung mga malalaking korporasyon, Opo. ay mga multi-level marketing. Doon Opo. po yung ginawa. At tama rin po kayo. Yan po ang nagsalba sa Amerika nung recession. Kasi itong multi-level marketing, kasi ito ay parang cottage industry. Nagsisimula, ultimo mga housewife, yung mga ordinaryong tao, ay nagkakaroon ng trabaho. Hindi mo na kailangan pumunta sa isang malaking kumpanya para magkaroon ka ng trabaho. So, In yun other po words, bang magiging yung bill na yon? Is it going to also magiging pag-asa po ng ating industriya nakasama po sa bill yun?
In other words, ang itong bill na po natin ito ay General, iiwalay natin general. ang isang lehitimong negosyo, gaya ng multi-level network marketing, sa isang bogus as at investment scam. Kasi ang nangyayari Saludo ngayon, ako dyan. ang nangyayari ngayon, Susan, pag ikaw ay nagmo-multi-level, kasi may mga bogus na or investment scam, may mga pyramid scam na pinalalabas nila ay sila ay multi-level Oho, for tama. networking. Ang nangyayari, So sad. nasisira mo ang industriya na Na legal. lehitimo at legal at araking tulong sa ating ekonomiya. Naku, kayo yata po Kaya magiging... dapat ang mangyayari nito ay proteksyonan natin itong lehitimo. So, anong gagawin po natin? We should know how to distinguish, separate the legitimate from the illegitimate, the improper from the proper, and the illegal from the legal. Opo. So, gagawa po tayo ng mga do's and don'ts. Ano po ba ito ang lehitimong networking business? Opo. So, we have to define ano itong mga business na to. Other than this, hindi na lehitimo yan. Tama po. Ang Tama. nangyayari kasi ngayon, I think yung magiging barometro natin, alam po ninyo sa ating mga tagapakinig, alam po ninyo, walang yumayaman pag hindi ka masipag. At hindi mo pinaghirapan. Hindi mo pinaghirapan, Tama. pinagpawisan, di ba? Tama po yun. Itong networking po, yayaman ka dito, pero paghihirapan Ay, mo. talaga, sobra po. Sobra po. Yan po ang kaibahan dito sa mga investment scam. Dito sa investment scam, ang sasabihin, okay, bumili ka ng ganito at dodoble, triple ang pera mo sa ilang araw o sa isang buwan, triple. Too good to be true po. Too good to be true. Ang Tama nangyayari, wala pong yumayaman na hindi pinagpapaguran. Ano po ang nag-udyok sa inyo na isulat itong bill na to? Alam po niyo, ang nag-udyok talaga sa atin dito, yung mga kababayan natin. Ayaw na natin na marami pang maloko. Ayaw na natin na marami pang masisirang mga pamilya dahil naubusan ng pera, naubusan ng kabuhayan. Yun na lang ang pera na ubus pa. Yan, naubos pa. Alam mo, yung mga ibang mga naloko dito, mga retirees, mga senior citizen tama na. po. Kasi di po ba yung kadalasan ang nabibiktima, dalawang klase ng tao. Yung may pangangailangan at yung greed, need and greed po, di ba? Eh, yun po, wag ho tayong maghangad ng napakalaki sa madaling paraan. Diyan po tayo napapahamak eh. Tama po Di yan. po ba? Tama po yan. Wala pong yumayaman sa mabilisan. Wala So ano pong po ganun. mangyayari sa kanila? Kailan po ito maipapas na maging batas? Alam po ninyo, ito pinupush namin ngayon. Kung hindi man po maipasa ngayong kongreso na to, sa susunod na kongreso sigurado na po to. Kasi alam po ninyo kung bakit. Huwag na natin hintayin na magkaroon pa ng another scam. Ang daming susunod pa. namamatay. So, paano na tayo? Kawawa naman po tayo. Ngayon, pangalawa, kung hindi po namin maipasa itong batas na to, dapat paigtingin po namin o palakasin po namin ang Securities and Exchange Commission. Tama. Hindi na po dapat ang Securities and Exchange Commission na maghihintay na may Tanggap lang ng magrereklamo. tanggap ng papeles. No, dapat sila i-capacitate po nila ang mga kapulisan, ang masabi po nila na ito, pag may mga ganitong mga schemes, na itong kumukuha ng mga investment, pagkatapos double your money, triple your money, yan po ang tinatawag natin, red flag ka na dapat yan. Tingnan mo pa, tingnan mo na, imbestigahan mo na, at huwag ka na maghintay na may maloko pa. Di ba? Tama So, po yun. ang nangyayari po dito sa mga probinsya po to, dapat yan, ang SEC po, under the present law, may power ho sila to deputize all our law enforcement agencies. So, dapat Tsaka yung campaign, napakaganda ng campaign. Yes, dapat to, paigtingin po nila ang campaign nila sa ating mga kababayan. Paano mag-ingat dito sa mga scams na to. Kasi, kawawa naman po yung liiti mo sa aking pag-i-interview po sa mga nabiktima. Para ho ba silang na-hypnotize? Kasi tama ho kayo kanina, it's about greed, it's about pangangailangan. May pangangailangan ka, and then bigla kang napanaan mga kuha na ito, kikita ng ganito, napakalaki. Wala ka nang iniisip kundi kumita ng ganon. Well, thank you very much po, Congressman. Kayo po ay hulog ng langit para sa ating mamamayang Pilipino, para suportahan po na sila po ay hindi mapabayaan, malihis ng maprotektahan po sa kanilang mga investment at paghangad na yumaman o makaahon sa kahirapan. Sana po ay agarang maisabatas ang panukalang ito. Napakalinaw po, marami ang mga peking MLM companies, kaya naman bago po sumugal, mag-imbestiga, kilatisin ng maayos ang kumpanya para ang perang iyong pinagpawisan na i-invest mo sana sa iyong kabuhayan, hindi mapunta sa kawalan. Maraming salamat po, Congressman Batucabe, sa pagpapaunlak sa aming imbitasyon. It's an honor po. Malaking karangalan po sa akin. Salamat po. Salamat po. Samantala, sa kabila ng pag-usbong ng mga peking MLM companies, hindi naman mawawala sa hanay ang mga legal, lisensyado at maaasahang MLM companies. At proud po kami, ipinagsisigawan po namin na isa dyan ang Forever Rich Philippines Incorporated or FRPI.
At ang aming produkto, Laminine, garantisadong maaasahan. Ang aming paalala, maging mapanuri sa mga bogus at scammer. Ang iba dyan, kung ano-ano na lang ang produkto, mapakape, sabon, beauty products, at kung ano na lang, maipasok lang sa networking business. Once again, we are proud to be one of the legitimate companies in the field of networking. We'll be right back after a short break. Be alive! Welcome back here at Be Alive. Tita Maggie, Ana, I've learned so much from today's episode, no? Napakagaling talaga ng mga resource speaker natin. Oh, super galing, Oo. Lalo na yung congressman natin, Oo, tama, di ba? Tita Maggie, anong thoughts mo? Well, para sa akin, I was shocked, really shocked. Grabe pala, no? Nagsulputan na itong mga investment scams. Lately nga lang, napanood ko over the news, yung nangyari sa Batangas. Approximately 3 billion pesos ang nagadyo ng isang bogus na MLM company. Bogus talaga at saka napakalaking amounts, ano? And take note, Tita Maggie, that is just one of 20 cases of investment scams in the country. Kaya ang paulit-ulit nating paalala at ang otoridad, maging panuri, huwag magpaloko. At maganda rin na bukod sa legal ang MLM company na iyong papasukan, napaka-importante na ang produkto ay garantisadong mabisa at maaasahan. Correct naman. At yan naman ang ating ipinagmamalaki dito sa Forever Rich Philippines, di ba, Tita? Oo. And ating health products po yung Laminine. And yung Laminine Triple Omega Plus. Grabe. At saka meron pa tayong i-discuss sa mga audience natin later, yung immune tsaka yung digestive. Ay, nako. Abangan nila yan. Alright, tulad ng sabi ko kanina, ito na ang ating question of the day. At ang unang makakasagot nito, nang tama, will receive a special prize from Forever Rich Philippines. Ang resulta po will be announced sa episode 5, kaya lagi po kayong manood ng Be Alive. Now, ito na ang question natin. Okay? What is the name of the company that brings Laminine to the Philippines? Letter A, Forever and Ever Philippines. B, Forever Yours Philippines. C, Forever Rich Philippines. And for your answers, just text us to the numbers below. Ano pang hinihintay nyo? Text na! And with that, pansamantala po muna kami magpapaalam. Magkita-kita po muli tayo next Thursday, 8:30 to 9 p.m. only here at PTV4. Tsaka Miss Susan, may replays tayo every Sunday, 3:30 to 4 p.m. Tama. Channel 4 po. In case you have questions, suggestions, comments, ano pong gagawin nila, Miss Susan? Well, just dial the number below. Okay. And of course, you are welcome to visit us at our corporate office sa 1504 Robinson's Galleria Corporate Tower sa EDSA po, corner ng Ortigas sa Pasig. As we end, I want to share this quotation from Henry Ford, which I read kanina lang, that goes, "A business that makes nothing but money is a poor business." This is Maggie De La Riva. Sana'y napasigla namin ang inyong umaga. Ako naman si Ana Rivera. I'm Susan Barlian. At ang aming laging paalala, stay healthy, live wealthy, and Be alive!